Ikaw ay inaakusahan sa isang krimen na di mo ginawa. Napaka-imposible na patunayan na ikaw ay inosente. Kahit ipagpilitan mo na ikaw ay walang kasalanan, ikaw pa rin ay lalabas na may sala at kailangang bitayin. Pero kung ikaw ay aamin, hihingi ng tawad at ituturo ang mga kasabwat, ikaw ay makakalaya. Ikaw ba ay magsisinungaling o hahayaang sa harap ng publiko ay bitayin? Tara at ating tunghayan ang masalimuot na kasaysayan ng panghuhusga at paglilitis sa mga inaakusahang mangkukulam sa Salem. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na ia-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Magsisinungaling o bibitayin. Ito ang mga hinaharap na pagpipilian ng mga inaakusahang mangkukulam sa nayon ng Salem sa Massachusetts sa pagitan ng February 1692 at May 1693. Sila ang mga biktima ng mga paranoid sa mga hindi pangkaraniwang bagay o mga supernatural dahil sa sobrang pagkarelihiyoso at sa mga turo at maling paniniwala. Dagdagan pa ng sistema ng batas na mas pinapaboran ang pagsisisi kaysa sa katotohanan. Ang Salem ay tinirhan noong 1626 ng mga Puritans, grupo ng mga Protestanteng Ingles. Ang buhay ay mahigpit at nakabuklod sa mga tao ng Salem. Ang away laban sa kalapit na mga Native Americans at grupo ng mga French settlers ay palaging nandoon. Ang mga tao ay natatakot sa gutom at karamdaman. Ang pakikitungo ng mga tao sa bawat isa ay sapilitan. Lumala pa ito noong 1692 kung saan naitala ang pinakamatinding taglamig. Noong taglamig din na iyon, dalawang magpinsan, ang 9 na taong si Betty Paris at 11 taon na si Abigail Williams ay nag-umpisang kumilos ng kakaiba. Ang manggagamot ay walang makitang pisikal na mali sa kanila, subalit sinabi nito na ang dalawa daw ay kinukulam. Ang mga Puritans ay naniniwala na ang demonyo ay naghahasik ng lagim sa mundo sa pamamagitan ng paggamit ng tao o mangkukulam na sinisira ang kalikasan at nagdudulot ng kahindik-hindik na pangitain at sinasaktan ang mga musmos na kabataan. Nang kumalat ang balita sa buong nayon, ang sintomas ay nagsilabasan. 12 kababaihan ang sinasabing nagkaroon ng karamdaman kung saan pumapaluktok daw ang kanilang mga katawan, kinukumbulsyon at parang may tumutusok na maliliit na mga karayom sa kanilang mga balat. 4 sa mga babaeng ito ay agarang tinuro ang 3 lokal na kababaihan na nagpapahirap daw sa kanila. Ang lahat ng tinuturo ay mga outsiders at baguhan lang sa lugar. Noong ika-29 ng Pebrero, inaresto ng otoridad sina Sarah Good, ang kaawa-awang buntis na ina ng batang babae, si Sarah Osborne na matagal nang hindi nagsisimba at kinakasuhan ang pamilya ng isa sa mga tumuturo sa kanya, at si Tito Ba, kilala lamang sa kanyang pangalan at walang apelido, isang katulong na inaalipin sa bahay ni Betty Paris. Sa umpisa ay itinanggi ni Tito Ba ang pananakit sa mga bata. Subalit kinalaunan ay inamin niya na kinukulam niya ang mga ito sa utos ng demonyo at tinuro si Good at Osborne na pumilit sa kanyang sundin ito. Si Osborne at Good ay parehong nanindigan na sila ay inosente. Si Osborne ay namatay sa kulungan habang ang asawa ni Good ay bumaliktad at kinalaban siya sa korte. Sinabi dito sa korte na ang kanyang asawa ay isang mangkukulam o magiging isa sa nalalapit na araw. Ang 4 na taong gulang na anak na babae ni Good ay ikinulong din at kinalaunan ay nagbigay ng pahayag laban sa kanyang sariling ina. Samantala, si Good ay nanganak sa loob ng kulungan. Ang kanyang sanggol ay namatay at siya ay hinatulan at binitay pagkatapos noon. Si Tito Ba ay ipiniit hanggang buwan ng Mayo, saka pinalaya. Ang 3 biktima na ito ay siyang simula pa lamang, habang ang mga akusasyon ay nadaragdagan.
Ang iba, kagaya ni Tito Ba, ay nagbigay ng mga mali at sapilitang pag-amin para mailigtas ang kanilang sarili. Sinasabi pa na ang mga otoridad ay sinabihan ng isang tinuturong mangkukulam na siya ay bibitayin kung hindi siya aamin at palalayain kung aamin naman siya. Hindi sila interesado sa masusing pag-iimbestiga sa mga paratang. Para panatilihin ang turo ng kanilang simbahan, ay pinili nila na paaminin ang mga akusado, humingi ng tawad at mangako na hindi na ulit mangkukulam. Ang korte ay tinatanggap ang lahat ng uri ng alanganing ebidensya, kasama na ang sinasabing pagmumulto kung saan ang mga babae daw ay nagkukumbulsyon kapag hinahawakan ng mga hindi makitang multo na ito. Mas lalong naging komplikado ang lahat nang ang karamihan sa mga juri sa pandinig ay mga kamag-anak ng mga nag-aakusa na mas lalong nakasira sa tunay nilang layunin. Sino man ang kumontra o magsalita laban dito, kagaya ni Judge Nathaniel Salton Stoll, ay pinaghihinalaan. Pagsapit ng Tagsibol noong 1693, mahigit sa 100 katao ang ikinulong at 14 na babae at 6 na lalaki ang binitay. Sa panahon na iyon, ang mga akusasyon ay nagsimulang lumabas na din sa Salem sa mga kalapit na mga komunidad. At kahit ang mga makapangyarihang personalidad noon ay target na rin ng mga akusasyon. Noong inakusahan ng kanyang asawa, ang governor ng Massachusetts Colony ay sinuspindi ang pandinig. Ang mga sentensya ay binago, ang mga kinulong ay pinalaya at ang pag-aresto ay itinigil. Marami ang nagsabi na ang mga babae ay merong hallucinations dahil sa isang fungus o isang kondisyon kung saan namamaga ang utak. Subalit ang dahilan ng kanilang kakaibang gawi ay hindi naman matukoy. Ang alam lang natin ay ang mga nakakatanda ay tinatanggap ang mga kakaibang akusasyon ng mga kabataan bilang matibay na ebidensya. Sa ngayon, ang nangyari sa Salem ay nananatiling isang paalala ng masamang dulot ng basta-bastang paniniwala sa sinasabi ng marami at ang gawing sangkalan ng iba para sa sariling kaligtasan, at lalong-lalo na kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pananakot para manipulahin ang paniniwala ng mga tao. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel, o kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!